Sabi ng ombudsman, Crispin Basilio, ayan si Remulla, former DPWH Secretary Manuel Bonoan to be discharged from cases and will be made state Ako po. witness. DPWH Secretary. Siya ang nakakaalam ng lahat ng kontrata. Nag-acting-acting pa, pumunta ng Amerika. Kunyari, pumunta ng Amerika si Bunuan, babalik pa kaya, ganyan, ganon. Drama lang lahat yon. Ang sabi siguro, sige, drama lang natin to, umuwi ka, ganyan. Umattend ka sa Senate hearing. Chika lang to. Tapos later on, i-clear ka namin. Secretary? Gagawin siyang state witness? Para ma-absuelto, mga kababayan? So, tapos na. Yung mga kasalanan niya, yung paghakot niya, sinabi ni Zaldico. Ayan mga kapatid, itong si Bonoan kasi, parang si Cabral ho yan. Marami hong nalalaman na sikreto baho ng administrasyon, lalo na ho dyan sa flood control. Kaya ito naging issue ni Cabral mga kapatid, yung alam niyo na, yung nandoon sa Baguio, tapos nalaglag daw o tumalon, hindi ho natin alam kung ano talaga yung totoo nangyari. Sa sobrang stress niya ho yun. Dahil ginigipit din itong si Cabral dahil nasa kanya din ho ambit katulad nitong si Bonoan. Tignan nyo mga kabdita. Dahil si Bonoan, isa ho siya sa pinakasangkot dyan sa flood control. Gagawin ho siyang state witness at i-clear yung pangalan niya. Ganyan kakapal ang mukha ni Remulla. Yung mga ninakaw bago titignan kung siya ay may qualify sa state witness. Nasoli ba ni Bonoan? Nagsoli na ba si Bonoan ang ninakaw niya? Wala, di ba? So lahat ito ay palabas ni Bangag kasi appointed ni Bangag yan. Dahil alam na alam ni Bonoan na ang nag-utos sa kanya para magnakaw ay si Marcos Jr., si Sandro, si Lisa Tasyang pamilyang sindikato. We already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bonoan to be to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us. Grabe. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases. There are other people who we will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we have. Ito hong video na ito mga kapatid, hindi lang mag-iinit ang ulo nyo, pati ho ang butso nyo dito nga sa naging pahayag nito si Remulla. Mantakin po ninyo yung Remulla na yan mga kapatid. Sa sobrang kakapalan ng pagmumuka, pati ho si Bonoan, dinischarge dyan sa pagiging kriminal ng flood control o sa pagkakasangkot. Ginawa ho kasi siyang state witness. Dito mga kapatid, hindi naman ho magpapahuli. Ito nga si Miss Maharlika kung saan lantaran nga niya naman sinabi na apo ni Marcos Jr. si Manuel Bonoan kaya hindi niya rin ho papabayaan. Di ba nakakainit ho talaga ito ng ulo? Billion, trillion ho yung pinagbubulsa ng mga magnanakaw na ito. Pero ni isa ho, walang nakukulong. Sino ho yung pinag-iinitan nila? Ayun, si Senator Marcoleta, sila Defensor, 18 Brave Marines, lahat ho ng mga nagsasalita ng katotohanan, si Manon Chabit, lahat ho sila pinag-iinitan ng administrasyon. Lalo na pag nagsasabi ka laban o hindi ho pabor dito sa nakaluklok ngayon. Diba? Mantakin po ninyo yun mga kapatid. Sa trillion ho ninakaw na itong administrasyon ito, ni isa wala ho talagang mananagot. Si Amena na pangalanan din yan. Si Sandro Marcos, si Lisa, si Marcos Jr. Diba? Si Martin Romualdez. Nasaan ho sila? Ayan ho. Diba? Ganyan ho kakapal ang pagmumukha nitong administrasyon. Ano po bang expect natin dyan mga update? Dahil nga, isa hong malaking sindikato ang meron ho tayo, gobyerno. Nakakakilabot na ho talaga. Mga ordinaryong Pilipino ho yung tinatamaan sa kabalbalan, kawalang-iano na mga ito. Mantakin po ninyo, pati ito si Bonoan, naging safe na. O kamusta naman itong si Joel Villanueva at si Chis Escudero, Ombudsman Remulla? Tanong lang ho yan. Di ba sinasabi niya na hinog na si Villanueva, lumipat sa majority, mukhang nawala yung pagkahinog mga ka-update. Di ba? Namimili ho talaga sila ng kanilang kakasuhan.
Si Inday Sara mga ka-update, pati ho yan pinag-iinitan. Lahat ho ng hindi sangkot sa flood control, yun ho yung ginigisa, ginigipit netong Remula na to. Di ba? Wala na ho tayong pag-asa dito sa administrasyon mga ka-update. Hanggat sila ho talaga yung nakaluklok, wala ho tayong pag-asa. Hintayin lang ho natin na matapos yung impeachment ni VP Sara. Kasi itong House, gigil na gigil, sinabi pang aabot ng 7 to 8 months. Gayun din ho ito Senado. Pinapatagal ho nila lalo kasi nga mga kapatid, wala ho silang malakas na ebidensya kay Sara Duterte. Wala ho silang malakas na ebidensya. Di ba? Kaya hindi na ho natin papatagalin itong ating intro. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan, sabay-sabay tayo magkomento, mag-react sa kakapalan ng pagmumukha nitong si Bonjing Remula. Gayon din ho dito sa mga matitinding pasabog, expose nitong si Miss Maharlika. Ito naman si Bonoan. Wala ho tayong magagawa dito. Apur pala ni Bobong Marcos Jr. yan. Di ba? Ano yung hustisya na hinahanap natin? Nasaan? Nasaan na nga ba yung totoong hustisya? Hinahanap pa rin ho natin ngayon pero wala na. Diba? Maski sino, wala ho silang makulong dyan sa flood control. Yung mga nagsasalita lamang ho sa kanila, yun ho yung kanilang pinag-iinitan. Kaya di, rekta na ho tayo. For you, I miss you guys. Parang kailan lang, parang kahapon lamang tayong hindi nagkita-kits. Andito naman ang ating alindog na mamayagpag. Right, Galaxy, Joseph, Mary Joy, another Galaxy, all right, another Joseph. Thank you for being here sa ating channel. Thank you again sa ating mga subscribers and lahat ng subscribers natin, paid or not. All right? Thank you talagang yung mga yung mga request niyo for greetings pag medyo na uli, maganda na yung boses natin. Pero bibigyan ko yun ng bonggang-bongga. Alright mga kababayan, breaking news, syempre. Today ay sinabi na ng Ombudsman ng Bangag Administration na talagang tutuluyan at kakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta. Okay, hindi naman na bago ito actually. Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin yung kahapon, yung white ribbon rally nila sa EDSA. 'Di ba? Dumating ang mga ulaga doon, yung mga kakamping, yung mga nakatanggap ng maleta, at dumating din siyempre yung ating mga kaalyado. Then, nakita nyo naman na nag-viral also yung mga, sabi ko sa inyo kahapon, 'di ba? Na yung mga sumasama sa rally, kawawa talaga sila dahil gutom, di ba? Kumakalam yung sikmura, nagbitbit sila ng KMU, mga flag nila na, kung ano, not really flag, yung mga banners nila, against daw sila sa corruption and everything. Pero alam nyo, dumudugo yung heart ko, di ba? Yung puso ko, nung nakita ko, yung mga nirecruit ng mga makakaliwang grupo na nagutom sila, tapos nag-offer ng pagkain, yung ating mga supporters. Kaya nga sabi ko, biktima talaga sila eh. Kaya sila ginagamit, nire-recruit sila. I hope nabayaran sila. Okay? I hope na ibigay yung pangakong 500, 1,000. Kawawa talaga. Gutom talaga yung mga Pilipino. Alright? Well, the thing is, alam nyo, kaya hindi ako nangaaway ng mga kawawa nating mga kababayan. Paminsan-minsan, pag may mga trolls lang, paminsan-minsan lang. Like yung mga rallyistang yan, okay? Pilipino yan, tao yan. Yung iba, hindi nila alam kung, hindi nila alam kung, wala talaga silang alam sa politika. May nag-recruit lang sa kanila na, uy, meron dun, may pagkain, may 500. Tara, magbibitbit na daw tayo ng flag. Magsigaw-sigaw lang daw tayo ng anti-Duterte tayo. Tapos magkakapera na tayo. Kesa nga naman tambay ka, di ba? So, kapit sa patalim. So, masisisi ba natin sila? Yes, but somehow, sabi natin, maraming nagsasabi, ilang beses, even before pa tayo pinanganak, na nag-uugat ang lahat
sa pamumuno ng gobyerno, sa leadership ng isang bansa. Diba? Yung mga yan, yung mga nirecruit nila kahapon, na, okay, wag natin. Yeah. Yung mga nirecruit nila kahapon, mga palangga, na nagbitbit na mga karatulan na yon, they are victims of corruption. Okay? Bakit? Kung hindi nagnanakaw ng mali-maletang pera ang mga jutang Genemes, okay, ang Bangag Administration, kung hindi nagnanakaw si Bonoan na ngayon ay gagawing state witness, mamaya pupunta tayo dyan, so magiging mawala na siya ng kasalanan, di ba? Kasi parang gagawin na siyang, hindi parang, gagawin na siyang state witness. So, going back, kung ang mga pondo, ang mga mali-maletang ninakaw ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Sandro, ni Pangandaman, di ba? Yung mga pinangalanan ni Zaldico, yung mga maleta kongresistas, yung mga tumatanggap dyan sa Senado, yung mga ulaga dyan sa kahit sa ahensya ng gobyerno, hindi sana mararanasan ng ating mga kababayan na, bibit-bitin na lang sila dahil wala silang makain. Kung sa bahay nga nila, gutom sila, wala silang kain. Kahit naman siguro sino, pag kumakalamang sikmura, pupunta na lang doon sa rally, magkaka500 ka, 1,000 ka, nakatikim ka pa ng adobo or something, di ba? So, biktima talaga sila. Biktima sila na araw-araw sila binibiktima. Kayo, I know, nakikinig din kayo sa akin, nakakarating naman yung boses ko, naawa ako sa inyo, pero sana manindigan kayo. So, pero may kasalanan talaga, gobyerno. Si Marcos Jr., si Bangag, kasi yung pera na ninanakaw nila, dapat ipondo sa mga infrastructures, which is yung flood control na yan, na ninakaw nila. Building, so kahit man lang maging mason ka, construction worker ka, o kung ano, foreman ka, o kung ano man ang pwede mo matrabaho, taga-sunog ka ng whatever, di ba? Wala ka ng opportunity kasi wala nang gawa eh. Yung sinasabi ni Bangag na 5,500 flood control nung last year sa kanyang zona, kung yun totoo na nagkaroon ng 5,500 flood control, ilan ang mabibigyan ng hanap buhay doon? Kaso wala. Kaya kayo dyan na nagrarally, na nag-join kayo kahapon, yun na yung kahinatnan ninyo dahil wala kayong pag-asa talaga, dahil wala kayong makuwang trabaho, kaya yung iba nagsisingot na lang, nag-a-addict na lang para makalimutan ang problema. Okay? So, ngayon, mga kababayan, paulit-ulit na lang talaga yung buhay natin dyan sa Pilipinas. Cycle na lang, but again, buti na lang kamo, yung ating mga, kayo, dyan, mga Duterte supporters, pag tuloy-tuloy yung rally, pag nagka-rally, huwag nyo silang aawayin. Ang aawayin nyo yung mga nasa stage. Yung mga ulaga, dahil sila yung mga nakatanggap ng maleta. Yung mga binayaran na yun, alam na natin yan. Hindi na yan bago, binayaran sila. Huwag niyong awayin. Sa halip you offer food, sharing, kahit sila nagbigay. Kasi nakita natin kanina, yung nandito yun. Yeah. Ito. Sino ba ito nag-post? Oh, ito. Ito ba yun? Oh. Oh, ba't wala? Tapos walang tubig, walang pagkain. Ay, kawawa naman. Kaluluoy. Kawawa. Ha? Wala daw silang pagkain guys doon sa rally. Pero pagkain naman. Alam nyo, Kawawa naman sila. Dumaan dito sa amin. Nakakain na sila. Walang bigay? Walang bigay. Si nanay, 100 daw binigay. Ay, hindi pa binibigay. kawawa talaga. Grabe, isang daan. Sobra naman yun, isang daan lang. Na, nagkatapa-tapa na si nanay. Gutom siguro to. Kaluluoy, oh. Huwag na kayo sumama. Galit yan. Tama. Yan tinatawag na kayo. Pero may pauna na. Wala pang pauna. Eh bakit si nanay mayroon na raw 150? Kasama ko yan. Sinasabi ka ngayon na Yung may edad. sa amin. Isang na lang. Kawawa ko ngayon.
Sus, nagpagod pa kayo. Nasa pa kayo uwi, Nay? Kawawa, no? Ano kayong service? Ano? Mas magadyante. So, alam nyo, pag nandyan kayo sa rally, huwag niyong kukutyain. Kawawa talaga. I mean, Pilipino yan eh. 'Di ba? Ginagamit sila, tingnan mo, inonsi na naman sila. Nare-recruit yan, for sure, yung mga barangay o kung sino man doon sa barangay komunidad nila, ay mag-recruit kayo. Ito, kunyari ako si politiko o kunwari, mag-recruit kayo ha, may budget bawat ulo, 1,000. So ako yung recruiter, ako yung organizer ng ganyan. Papangakuan ko. Tapos, alam mo, kawawa sila, as in kawawa, biktima sila. Kaya ako, panawagan ko sa mga kapanalig ko sa kakatotohanan, sa mga palangga, huwag natin kutsahin kahit yung mga kabataan kasi nakakaawa sila. Kitang-kita niyo naman, ginagamit sila ng mga hayop, ng mga pare pa yung mga nasa stage. Di ba? Yung, makakaliwang grupo. Di ba? Na-recruit sila, kawawa. May atakin pa sa puso yan. They're victims. Sila ay biktima ng pagnanakaw. Biktima dahil sa, again, itong pinag-uusapan nating flood control na ngayon, instead na kasuhan, panagutin ang mga salarin, ngayon ang mga lumalaban, mga kababayan, katulad ni Senator Marcoleta, ay kakasuhan pa ng plunder. Okay? Ngayong few minutes, maybe few hours ago, alright, taga mo anong sabi ng mga jutang Ginimes? Pero nakakadurog ng puso. Nakakadurog ng puso yung kawawang mga matatanda natin na nire-recruit. Kasi, anong pinagsasabi nito? Biktima talaga sila. Kahit sabi ko nga sino siguro na nagutom, yung iba nga nagpapalimos na, di ba? Yung iba nga walang makain, nagpapalimos. So pag may narinig ka na may something na, uy, teka muna, ano to what you call it? Pera to. Sayang din. Ganyan-ganyan. So yun mga kababayan. So ngayong araw na ito, naglabas ng mga hayop to mga to. Okay? Naglabas ng statement ang ombudsman, mga kababayan, na kakasuhan na nga si Senator Marcoleta ng plunder case. Alright? Bago ba ito? Hindi. Ayan ang ombudsman. Remulla said, Office of the Ombudsman will file plunder charges against Senator Rodante Marcoleta this week. So, eto yung mga lumalaban sa inyo sa pagnanakaw, sa flood control na ayaw imbestigahan ng mga yawa, gusto na nila mag-hearing, mag-imbestiga kapag ayon sa kanila yung mga testigo. Right? So remember last year, mga kababayan, last year, I think last quarter of the year, no? Nung si Senator Marcoleta pa ang Blue Ribbon chairman. Okay? So, nagbitbit ng testigo katulad ni Gutesa. Nasaan na si Gutesa? O, di ba? Bumaliktad. Although, na-confirm naman na dahil sinasabi naman ni Baligod, ng ibang, hindi lang siya, even si Mike Defensor, na talagang ito ay bumaliktad, tinakot. Siya ang unang nagsabi. Itong taong ito, si Gutesa, na ang kanyang, nung siya ay nagtatrabaho kay Zaldico, di ba? Siya ay naghatid ng mga male-maleta kay Martin Romualdez at sa marami pang iba. Sinundan ng mga sundalo. This year na. Pero ayaw nilang panagutin yan. Then ano nangyari dyan? Nung iniharap ni Senator Marcoleta last year yung mga testigo, yung contractor na nakakuha ng kontrata kay Sandro Marcos, di ba tahimik na silang lahat? Ayaw na nilang paimbestigahan yun. Ito yung dahilan kung bakit may mga mahihirap, kung bakit may mga matatanda, may mga elderly tayo na kumakapit sa patalim, sumasama sa rally. Kaya double trouble. Di ba? Double jeopardy ang kanilang mga sitwasyon. Naloko na sila dahil sa flood control, sa pagnanakaw, mga kababayan, then
para makita, kunyari, lumalaban sa korupsyon ng mga yawa. Right? Yung mga pare, kasama pang mga hinayupak, hindi na mga makakaliwa, makadilawan. Kunyari, nananawagan sila na, itigil ang korupsyon, da. Ano nangyari? Right? Bit-bit ang ating mga matatanda. Ano ang bottom line? Ang bottom line, ang pagdanakaw nila ng mali-maleta, not only sa flood control, kundi sa entire, the part of the budget, majority ng budget ninyo, from simula ng upo si Bangag. Ayaw nilang imbestigahan yan. Hanggang sa fast forward, mga kababayan, imagine, ilang ilang maleta kongresistas ang pinangalanan during that investigation nung pinamumunuan pa ni Senator Marcoleta kasama ang mga Diskaya, di ba? 8 kasama yung mga gustong mag-impeach kay Inday Sara. Yan, yung mga ulaga na mga kongresista o maleta kongresista. Ano nangyari? Tinanggal si Marcoleta sa chairman ng Blue Ribbon. Then, fast forward, eto na, naagaw ni Senator Alan Cayetano. Ano nangyari? Pinigilan na naman nila. Di, alam nyo na yun, nagka-leche-leche. Pumunta si Bato para makuha ni Senator Alan. Then, ginulo ng mga putang ina. Nagkaroon sila ng quorum na invalid o hindi sigon sa konstitusyon. Diba? Tapos hanggang sa nagwagi sila, bumaliktad ang 2 Judas. Lahat naman sila Judas, si Escudero at si Villanueva na nagpa-cute-cute na bigay ng mga papel-papel dyan o notebook dyan sa mga bata para pagtakpan ang kaputahan niya, kasinungalingan niya, ang kanyang pagiging Judas. Ano nangyari? Inagaw nila, and now, this fucking Gatchalian, nasabi ng Jutang Genemis na ito, na kailangan i-verify pa yan kung Chinese yan or Filipino, yung hayop na yan. Katulad ni Gibo Tichidoro, niloloko na kayo, mga kababayan. Paulit-ulit na lang tayo. Ano sinasabi ni Gatchalian? Ito lang, few hours ago, sisiguraduhin natin na protektahan ng Senado. Welcome na uli na magdala ng guest ang mga senador at yung mga nandoon sa loob. Poprotektahan natin, putang ina nila. Ano ginawa nila nung si Alan Cayetano ang Senate President? Di ba? So yan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, nakakarinig sa akin, sa bukid, sa squatters area, kawawa kayo. Alam ko, gutom po kayo. Alam ko, yung isang platong kanin, mahalaga sa inyo yun. Dahil naranasan ko rin namang magutom. Kaya alam ko ang taong kumakalam ng sikmura, pero dapat manindigan kayo, okay lang magutom, mag-fasting muna kayo. Kung si Jesus nga, nag-fasting 40 days. Uminom na kayong tubig para pumayat pa kayo. But pag payat na, mamamatay ka na lang, no? Pero manindigan po kayo, huwag kayong magpapagamit. Pero ito, sasabihin ko sa inyo, pag may rally-rally, I think tuloy-tuloy na yan. Di ba sabi ko sa inyo? Tuloy-tuloy na yan. Rally-rally, sumama kayo dyan. Kunin nyo yung pera na binabayad sa inyo. Kaya lang, narinig nyo kanina, na 11 sila. Hindi sila nabigyan ng pera, yung ating mga senior citizens. Sumama kayo. Okay? Pero, yung mga flag-flag na yan, dapat maging wise kayo. Okay? Dapat, pag sinabing babayaran kayo, down payment. 80% down payment. Yeah. Ano yun? Pag sinabing 1,000, bigyan, kahit 70%, bigyan mo ako ng 600. O, 800. 80%. Para pag inonsi mo ako, okay, lugi lang ako 200, nakakain naman ako, may 800 naman ako. Yan, kung gusto nyo talagang sumama, dahil di ko naman kayo pipigilan, sumama kayo, humingi kayo ng down payment sa mga nagbabayad sa inyo kasi pera nyo naman yan. Ninakaw yun ng mga putang inang mga yan. Sumama kayo doon, tapos nakita nyo, pag dumabi na yung tao, sundin nyo ang puso nyo kung ano yung pinaglalaban nyo. I'm not telling you what to do na dapat mag-Duterte kayo. Diba? Ang ipaglaban nyo, basta nasa katotohanan kayo. Kahit wag yung isagawa pangalan Duterte, against kayo sa corruption. Sino ba nangungurap? Di ba Bangag? Sila yung nakaupo eh. So definitely, sila yung pinuno ng corruption, mga kababayan. See that? So kita nyo mga biktima. Diba? Senator Marcoleta. Okay? Expected naman niya to, sinasabi naman niya to, mga kababayan. So ngayon,
Ko lang yung, ito yung article. So ngayon, mga kababayan, si Bonoan, ito. Anong gagawin kay Bonoan? Gagawin siyang state witness. Di ba? Gagawin si Bonoan ng state witness na. Ang sabi dito, mga palangga, na ngayon lang, like few moments ago, okay? Sinasabi na gagawin ng, nalinap ko na yung article, okay? Here we go. Ayan. 1 hour ago. Anong sabi ng ombudsman? Crispin Basilio, ayan si Remulla, former DPWH Secretary Manuel Bonoan to be discharged from cases and will be made state witness. DPWH Secretary. Siya ang nakakaalam ng lahat ng kontrata. Nag-acting pa, pumunta ng Amerika. Kunyari, pumunta ng Amerika si Bonoan, babalik pa kaya, ganyan, ganon. Drama lang lahat yon. Ang sabi siguro, sige, drama lang natin to, umuwi ka, ganyan. Umattend ka sa Senate hearing. Chika lang to. Tapos later on, i-clear ka namin. Secretary? Gagawin siyang state witness? Para ma-absuelto, mga kababayan? So, tapos na. Yung mga kasalanan niya, yung paghakot niya, sinabi ni Zaldico. Kasabwat siya, gagawin siyang state witness. Tapos yung mga sundalo, binababoy ng gobyernong ito, gustong bayaran para bumaliktad. You have to do something. I know you're there para lumaban, but I'm very positive na matapos na itong laban na ito. So ito ngayon gagawin para what? Para magturo si Bonoan? Sila magkakasabwat. Si Romualdez. Di ba? Pinatawag pa kunyari, ganito, i-freeze ang kanyang mga accounts sa chuchucho. Na-freeze ba? Ayan, malaya. Malayang nag-enjoy ng buhay niya. Ito yung mga pinangalanan ni Zaldico. Dahil hindi naman basta-basta si Zaldico na nagpangalan. Dati siyang committee chairman ng appropriations. Yeah, you have to love Jinggoy now. Dahil kahit papaano si Jinggoy nanindigan, nagpakulong, right? Right? So yeah. May nabasa ko sa comment. So mga palangga, ang gagawin nila ngayon, okay, balikan natin. Diba? Balikan natin. Sino yung si Diskaya ayaw nilang gawing state witness? Nag-apply yun. Dapat yun ang gawin nilang state witness. Pero sino ang ginawa? Mga taong gobyerno. Dating DPWH Roberto Bernardo, undersecretary. Yung mga magnanakaw sa loob ng gobyerno, pinoprotektahan pa rin. Sino pa? Dating, district engineer na si Henry Alcantara. Sino pa? Ito pa, Gerard Opolencia, DPWH NCR engineer. Hindi nyo ba nakikita na yung mga binibigyan nila ni Remulla na state witness, yung pinapaboran ay mga appointees ni ito, mga kababayan. Tandaan ninyo, hindi ka pwede maging undersecretary kapag hindi ka in-appoint ng gobyernong bangag. Lahat ito, and now, yung kanilang secretary na si Bonoan, ang gagawin na namang state witness. Yung mga nagsabi na kontraktor, katulad ng mga Diskaya, ayaw nilang bigyan ng state witness kasi nga naman, ituturo lahat. Si Zaldico, papatay na nila si Zaldico. Okay? Pinatay na nga si Cabral, di ba? Yung babaeng nilaglag sa bangin. Yes, my Don. Almost 10,000 na mga police na dineploy tapos nasa 900 lang ang white ribbon cutting. Kasi akala nila dadagsaang madaming tao kahapon. Kaya yun, okay? Alam ko yung mga kaputahan ng mga yan.
Akala nila dadagsa tayo doon, pero hindi nila alam habang natutulog sila. Who knows? Alam mo, yung mga ate na yon, yung kanina pinakita natin, baka magsalita na sila, bumalik sila. Kayo po, yung mga pumunta dyan kahapon, naka-white t-shirt, na ganyan-ganyan, makikita mo naman, kaluluoy, mga bata. May nakita nga ako doon palangga, nanay, bitbit niya yung anak niya. Gutom yung tao. The reason why, biktima sila. Kaya ulit-ulitin ko, pag nandyan kayo, huwag niyong kotsain. Kawawa yan. Bigyan niyo pa ng, may pera kayo, bigyan niyo ng pera. Diba? Una, yung pambili mo ng bigas. Nakakaawa. Nakakaawa yung mga kababayan natin. Tapos ginagamit nga sila ng mga rally-rally. Gagamitin na naman. Pero sa totoo lang, biktima sila. Biktima po kayo. Okay? Nakakarinig sa akin, maingay po talaga yung bunganga ko. Kayo, yung mga parents, mga lola, nanawa ko sa inyo. I wish, pwede ko na lang bitayin lahat yung mga yan para mawala na. No, hindi nga sila nakatanggap, Ruby. Okay? Nakita mo na kanina, 100 lang daw binigay. Bayad nga sila. Talagang bayad naman talaga sila, pero they're victims. Wala kang trabaho eh. Kaya sila binibiktima. Kaya paulit-ulit na ganito yung sistema sa bayan natin. Kasi alam nilang tirahin yung mamamayang Pilipino. Gutom ka ha, eto, re-recruitin kita. Di ba? Tapos, sabi ko nga kanina, yung mga organizers, onsin sila, hindi ibibigay yung pera. Kaya kayo dyan, kung gusto nyo sama sa rally na yan, humingi kayo ng down payment. 80% plus food allowance. Diba? Marami naman magpapakain doon. Pero yung mga dilawan, demonyo sila. Mga pari pa, pasimba-simba, mga puki ng ina. Sabi ko nga, Katoliko ako, pero hindi ako naniniwala sa mga paring demonyo. Ginagamit yung mga kabataan doon, ay mga elderly, mga bata lahat. Diba? Sino ba naman di mabubwisit niyan, mga kababayan? Diba? Kaya sabi ko sana nga may B-type, betayin na yung mga yan. Ngayon, pag nagkakagulo, kawawa yung mga yon. Imagine mo, wala kang kalaban-laban, di ba? So, ito ngayon, kaya, imagine, Marcoleta, kakasuhan ng plunder, ano yan? Dahil doon sa donation ni Mike Defensor, na hindi naman galing sa flood control. Mga palangga. Ngayon, ay nako, grabe. Anyway, mga kababayan. So, ayas, talagang sabi ko nga, everyday, sa totoo lang, itong kaputahan ni Bangag sa kagyabang-yabang, meron tayong 5,500 blood control na natapos na. Ngayong SONA, ngayong SONA ang kaputahan niya, o sana hindi na siya umabot ng SONA, sana hindi siya makabalik. From Canada, kayo dyan, Ruby, Sandra, Sandy, Charlene, mag-rally kayo dyan. Ipakita ninyong sa mga bangag. English dapat ang inyong mga karatula para maintindihan mga Canadians. Di ba? Ngayon, mga palangga, ano nangyari sa 5,500 flood control? Di ba? Mayroon tayong teleserye, si Sandro Marcos, multi-billion. Ulit-ulitin natin. In-expose ni Manong Chavez Singson with tangible and verifiable evidence, pero ayaw pag-usapan, ayaw kasuhan, ayaw imbestigahan ng DOJ at ni Remulla at lahat sila at ng Senado. Recently, diyan sa interview, sinanong si Remulla na ulul, si Bonjing Remulla. Sabi ng reporter, Mr. Bulate, okay? Mr. Remulla, ombudsman, ano na po ang update sa kaso ni Escudero, alright, at ni Joel Villanueva? Kasi 'di ba sabi, hinug na, sabi ni Remulla, ni Boying Remulla, ito na, hinug na yung kaso, Right? This was before na maagaw nila ang Senate presidency nung hindi pa bumabaliktad yung dalawang gago. Anong sagot ni Remulla?
Okay? Kailangan mag-preliminary investigation kami from the ombudsman. Kasi yung investigation ng DOJ, iba yung sa kanila. Dapat sa amin. So, back to zero. Pero, kapag kaaway nila o opposition, from the DOJ, sabwatan sila, kaso na kaagad. Wala nang kaabog-abog, diretso na sa ombudsman. Right? So, magkakasabwat sila. Kaya talaga dapat tapusin na itong mga hayop na ito, mga kababayan. Ang drama-drama pa nila, merong immigration lookout bulletin kay Bonoan, lahat, kay Remulla, Chuchuchucho, di ba? That was last year. Ano nangyari? Then later on, mga kababayan, gagawin pala niyang state witness. Right? O pati yun na yung binanggit natin, Bernardo, Alcantara o Polencia. Nakita ninyo? Lahat ito drama lang. At lahat ng binibigyan ng pabor o ginagawang state witness ay mga appointees nila. Yan ang isaksak nyo sa isip ninyo. Dahil yung mga contractors, hindi naman sila mga appointees, contractor nga, well, may mga kongresistang mga contractors din. Di ba? Yun ang mga negosyo nilang pagnanakaw dyan, mga kababayan. Right? So yan ngayon. Pati yung Sally Santos, apat pala sila, ginawa ring state witness. Nakita ninyo? My God. Naisoli ba nila lahat yung nanakaw nila? Kasi yan ang sinasabi ni Boying Remulang Ulol na kailangan daw muna isoli. Okay? Yung mga ninakaw bago titignan kung siya ay may qualify sa state witness. Nasoli ba ni Bonoan? Nagsoli na ba si Bonoan ang ninakaw niya? Wala, di ba? So lahat ito ay palabas ni Bangag kasi appointee ni Bangag yan. Dahil alam na alam ni Bonoan na ang nag-utos sa kanya para magnakaw ay si Marcos Jr., si Sandro, si Lisa Tasyang pamilyang sindikato. Yan, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, it's either siguro mag-state witness na lang siya o magsasabi ng totoo itong mga hayop na to. Pag nagsabi sila ng totoo, gugurgurin sila katulad ni Cathy Cabral na nilaglag sa Banginyong Undersecretary. So kaya si Bonoan siguro, sige, eto na lang yung deal natin, hindi na ako magsasalta laban kay Bangag, basta gagawin mo na lang akong state witness. Di ba? Kasi nga, wala siyang choice eh. It's either mag-state witness siya or ilaglag siya sa bangin ni Bangag o ng punyeta. Okay, ng mga punyetang Bangag. Right? So yan, mga kababayan. Kaya pa ulit-ulit na lang tayo. Ngayon, again, they're busy sa impeachment na yan, kaputahang impeachment na yan. Pero, ulit-ulitin natin, itong flood control project na nagyabang si Bangag na mayroon tayong 5,500 flood control, then the next 2 days, ayun, nagdelubyo ang langit, ipinakita na sa inyo ng Diyos. Mga Pilipino, sinungaling si Bangag. Ito, walang flood control. Diyan sa Bulacan. 'Di ba nung bago bumaliktad si Joel Villanueva, mga palangga, ano ang sabi? Merong kakasuhan na isang kilala na malaking tao from Bulacan. And after bumaliktad si Judas Villanueva, wala na, namatay ang issue. Right? Papatayin talaga nila. Yeah, shout out sa akin, kaibigan. Cathy Binag, nagpa-ice cream. Nako, thank you so much. Di ba, mga kababayan? So, nakakaawa talaga. Nakakaawa ang Pilipino. Ginagamit ginagamit ang mga mahirap. Ngayon, ang ginagawa nila, kahapon, kanina dyan, papigay-bigay ng 10 kilong bigas. Putang ina. Hanggang saan matatapos ang 10 kilong bigas? Yan ang pinagkakabalahan ni Bangag at ni Lisa Tanas. Optics. Tuloy-tuloy ang pagbigay ng 10 kilos na bigas sa iba't ibang lugar sa Maynila. Kung matino ang leadership ng isang gobyerno, di ba? Hindi niya napapipilahin yung mga tao. Ang gobyerno talaga dapat maging systematic. Dahil ngayon digital na. Kung gusto mo, di ba? Dito sa Amerika wala namang ganyan eh. Yung mga namimigay ng mga bigas-bigas na ganyan, mga NGOs, not really bigas. Ang mga nangyayari dito like
Thanksgiving, mamimigay ng turkey, mga ganyan. Alright? So yan dito, o yung mga church, di ba? Tuwing Sunday, ganyan-ganyan, may mga binibigay sila mga food packs or whatever, or sa, ano tawag dyan? Food bank, something like that, di ba? Pero hindi yung isang senador dito, wala kang makikita na nagpapila-pila ng ganyan. Nagtatrabaho sila, gumagawa sila ng mga batas na ang makikinabang ay pangkalahatan. Right? Katulad ng pandemic. Di ba? Automatic lahat. Diretso cheque. Okay? Ang stimulus, diretso lahat sa mga tao. Di ba? Kahit nananahimik ka sa bahay mo, may darating kang cheque. Gobyerno. Sa Pilipinas, ilalagay ni Joy Belmonte ang mga ayuda sa truck ng basura. Without thinking na pwedeng makontaminate ang mga pagkain. Kasi, ang tingin sa inyo ng mga politiko, katulad ni Belmonte, mga basura naman kayo eh. Kakainin nyo kahit nga pagpag, di ba? Bamakino. Kahit nga pagpag, lulunukin nyo. So, social na, di ba? Nakabalot naman, ilalagay na namin sa truck ng basura. Without thinking. Wala silang pagmamahal sa inyo na, makontaminate kayo. Kasi, hindi naman ako sa nagyayabang sa inyo. Pag ako nagluto-luto ako dito sa Amerika, even dyan sa Pilipinas, pag nagbigay ko, gusto ko maganda para ma-appreciate ng tao. I remember, nagluto ako dito, kaya lang pinagilan na ako. Nagluto ako ng pasta, chicken, ganyan, nagbigay ako sa mga homeless. Ang ganda, naka-styro. Nag-spend pa ako ng styro, ganyan. Ang ganda ng presentation. Kasi ang sarap ng feeling na bibigay ka sa tao, bibigay ka ng chicken, spaghetti and chicken, tapos may ganyan. Ang ganda, di ba? Bongga. Ginagawa ko naman yan. Chicken and spaghetti sa mga bata. Yung matutuwa ba yung mga bata? Yung ikaw ba nakakakain na yung pagtrato sa'yo no nagbigay, disente. Hindi yung putang ina yan, pabigay nyo na yan. Galing sa truck ng basura, ikaw ba? Ako, makikita ko na ganito yung mindset ko, mga kababayan. Tapos bibigyan ako ng pagkain galing sa truck ng basura. So ganito kababoy. Mga kababayan, ganito kababoy talaga ang gobyerno ninyo. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat talaga ay matapos na itong mga hayop na ito. Kasi, ayan. Kasi kung hindi, ano to? Oh yeah. So, kasi kung hindi mga kababayan, magtitiis talaga kayo ng bonggang-bongga. Di ba? Okay. So magtitiis kayo ng bonggang-bongga kung pababayaan nyo na lang na ganito ang gobyerno ninyo, lahat ng lumalaban, na mangilan-ngilan na nga lang yung mga politiko na naiiwan dyan, ikukulong pa nila. Dahil ba si Marcoleta, dahil ba si Mike Defensor ay nandyan umaasiste sa mga sundalo? Well, alam nyo na kung bakit gusto nilang ikulong yan. Number 1, para wala na magsasalta sa flood control na kinasasangkutan ng sindikatong Bangag Marcos at lahat ng kasabwat nila. Another number 1, para makuha nila ang boto. Okay? Sa impeachment ni Inday Sara at distrong ka rin nila dahil, at this time, wala pa silang 16 votes. So, ang gagawin nila, mga kababayan, hi, V, the clothing club, you're here. Marami ba tayong benta? So, ang gagawin nila, lahat uubusin. Maniwala kayo sa akin. Ubus na yung boses ko. Since 2022, ako ang gusto nilang unang gurgurin. Di ba? Hindi ako natutuwa na marami na ngayon kinakasuhan, marami nang gustong gurgurin. Gusto ko nga ako na lang habulin nila eh. Iligtas ko na kayo lahat. Pero nakita ninyo, lahat ng nagsasalta, even mga sundalo na mga matatapang, kayo nga eh, humawak nga kayo ng baril eh. Well, humahawak din naman ako ng baril. Humahawak kayo, may training pa kayo and everything. Pero iba sa inyo naduduwag, recently may bumaliktad na nakatanggap daw ng 5 million at nire-recruit pa itong ating 22 Marines. Kasi yun ang utos ni Bangag Barya lang sa kanila ang 5 million kasi trillion-trillion ang ninanakaw nila. Take note, 7 trillion ang hinihingi budget
7 trillion plus ang hinihingi ng Bangag administration. Ano, hirap na hirap kayo. May nag-comment dyan kanina, 50% ba tumaas yung presyo ng kuryente ninyo? Yes, V. Magaling-galing naman ako. Medyo may konting sabit pa, pero I'm really good. Kagabi, sumakit lang ng konting ulo ko, pero humigop na naman ako para akong balangaw ng rainbow. Humigop na naman ako ng mga, mga herbs natin yan. May nag-comment about Meralco. May nag-post, I think artista. Who's that artista? Barbie Imperial, tama ba? Nag-post siya, para nabasa ko, wala naman daw siya lagi sa bahay. Okay? Wala siya sa bahay, dumarating siya, nasa taping, tapos uwi ng bahay, Ang bill niya ay 18,964. Ang question ko kasi, okay? Ang question kasi dito, ano ba yung dati niyang bill? Sana may makita tayong comparison. Dapat kung 10,000 lang siya dati, 'di ba? Ito pinakita niya, oh. Ito daw, ayan. Okay? Kung pinakita natin niya dati, bakit, dapat dalawa no? From 8,000 naging 18,000, naging doble, mga kababayan. So ano sinasabi ng mga charges na to? Charges for this billing period is what? 10,957. Oh. Ano to mga charges na to? Ano to? Ano ba yung generation charges? I think ito yung mga generation charges. Ito yung mga planta-planta, di ba? Yung planta, yung pag-generate ng kuryente. Ayan, number 1, ayan, generation charges. Ayan yung mga charges. So, what's that? Alam niyo yung mga engineer dyan. So anyway, mga kababayan, so lahat ito, nagtataas ang kuryente, hindi naman tumaas ang sweldo ninyo. Alright? So yeah, this generation charges, transmission charges, 1,512. Okay? So ito yung pagtatransmit ng kuryente from the planta going to your home or to your business, right? Correct me if I'm wrong. So mga kababayan, ito yung system loss. Ito yung nirereklamo ninyo. $1,005 at 5 pesos. We're talking pesos, di ba, mga palangga? So ngayon, magkano yan? 1,000 pesos. So ito yung pag-transmit, system loss, ito yung pag-transmit ng kuryente from the planta to your home. Ito yung mga losses, chucho, I don't know kung paano yan, nawawala yung mga kuryente na yan, nababawasan sila ng mga kuryente, di ba, from planta to your home. So, 1,000. So, mga kababayan, at ito yung mga nagja-jumper, right? Tama? Yung mga nagja-jumper, system loss. So, shoulder nyo. Dapat itong mga batas ang pinapatupad ng mga jutang dinamis dyan sa Senado na itong kaputang ng system loss na yan, ang Meralco o yung mga power supply companies, yung magsa-shoulder. Hindi yung taong bayan. Ito yung narareklamo ni Imperial. 1,000 pesos. Alright? Imagine illegal connection sa inyo. 1,000. Ilang milyon kayo? How much is that? Nakita nyo? So, yun, mga kabayan. Distribution charge. Ano to? 3,000. Well, distribution charge. Ito yung mga, I think, yung mga maintenance, right? So, yung mga ganun-ganun, putakin ng daming charges. Ito ang nawindang ako, mga kababayan. Ito. Nakita nyo to? Senior citizen, although small amount of money, ito ngayon ko lang to nakita, nakalimutan ko na kasi tagal ko na wala sa Pilipinas. Ayan. Senior citizen charge. Anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Meron siyang senior citizen charge. Ito yung auto 0.12. Ito yung binibigay na discount sa mga senior citizens. So, ang tingin ninyo, pag senior citizen kayo, have like 20% discount. Uy, ganyan-ganyan, da-da-da-da. But, mga palangga, hindi yung company, yung electric company, ang nagbibigay ng 20% discount sa ating mga senior citizens, kung hindi yung mga consumers. Kayo, okay, hindi wala ako dyan. Kayo, lahat dito.
kayo yung nagbabayad. Ay, kayo yung nag-shoulder rather. See that? So, akala ng mga senior citizens, ay, okay Meralco, ganyan. Akala nyo, mabuti yung company kasi nagbibigay kayo ng 20%. Again, eto ang mga batas na tinatalakay dapat sa kadyutang ginimihan dyan sa Senado at Kongreso, lower and upper chamber. Na itong system loss na ito, yung mga nagja-jumper at kung ano pa mga kaputahang losses, hindi charge sa consumer. Then, yung senior citizen discount na yan, hindi charge. Ano pa yung mga sinasabi doon? Ang daming charges, okay? Well, government taxes. Ang binayaran niya, 1,805. Again, dapat wala ng taxes kasi ninanakaw lang. Ayan yung mga taxes kasama sa maleta. When you pay your electric bill, meron kang taxes. Bahay mo, lahat, bawat galaw mo may taxes, ninanakaw lang ng mga putang ina. That's why sabi ko, you have to wake up. Reklamo kayo ng reklamo, wala kang ginagawa. Marami ka dito, dakdak ng dakdak. Gugurgurin na nga eh. Next, fit all, renewable. Okay, 242.93. Okay? So ano to? Okay. Ano to? Fit all renewable. Ano yun? Yung parang tayo pa nagbabayad sa mga renewable energy nila na pag if there is renewable energy? Parang ganun ba? Tama, no? Fit all renewable energy. So anyway, so sa mga renewable energy na ipapatayo, tayo pa magbabayad o kayo pa? Ambag-ambag? Kawawa kayo mga kababayan. Sobrang kawawa. Sabi ni Shufa, solo nga lang ako sa bahay, 3,000 na yung kuryente ko. Times 2 na. Paano? 6,000 na palangga? Ano to? Ito. Ano to? Itong malupit. Okay? Lifeline. Okay? Lifeline 12.08. Okay? So, di ba parang may promo ba? Ano ba tawag doon? Parang merong program na kapag low income pa, may ganyan ba sa atin? Parang pag may low income ka or I don't know, maliit lang yung charges mo. So, parang mas binibigyan ka rin ng discount. Parang ganun to, di ba? Tama ba? Any 1 year? So, I think parang ganun, ano? Yung Lifeline chuchu charges na yan. Parang kapag konti lang ba yung nakukonsumo mo? Tama ba? So, ngayon, mas binibigyan ka ng discount, something to that effect. But ganun pa man, lahat ng mga discounts ito, ang bottom line, yung mga discounts na binibigay sa consumer, hindi dapat ito charge sa particular consumers, yung mga senior citizen, mahirap, or low income, hindi dapat ang pangkalahatang consumers ang sa shoulder nito. Dapat ang electric company dahil sila ang yumayaman ng yumayaman. Bakit sa inyo i-shoulder? Nakita nyo? Thank you dun sa nag-comment kanina. At least we touch this issue. Right? So yun, mga kababayan. Ano gagawin natin? Yan ang mga ano ngayon, mga mainit na usapan ng mga hayop na ito. Ano pa ang mga dapat natin pag-usapan? Maliban, nakakaano na yung impeachment na yan. Okay, balikan ko yung rally kanina. 'Di ba? Ano ang rally? Kahapon pala dyan. Mga samahang Katoliko, chucho-chucho, ano sinasabi ito? 132, ano to? Nagtipon-tipon ng mga obispong Katoliko sa bansa para sa 132 Plenary Assembly ng Catholic Bishops of the Philippines. Chucho-chucho. Alright. So, sino ang nandoon, mga kababayan? Ang inimbita ng mga kaparian ay ang mga makakaliwang grupo, mga rebelding NPA, mga demonyo. So, eto, mga palangga, tagli, ano pang expect nyo dito? Sabi ko, wala ng pag-asa ang bayan kung hindi kayo kikilos. Gumising na kayo, tapusin nyo na yung mga adik. Mga bangag na patuloy na nagnanakaw sa inyo. Paulit-ulit tayo everyday, then paulit-ulit din sila.
Paulit-ulit silang nanggigipit. Wala na silang pinagkabulahan kundi what? I-impeach si Sara Duterte. Magdagdag tayo ng mga bagong prosecutors. Bakit? Bitin ba yung mga prosecutors sa mga hayop na to? Kulang pa ba? Yung mga kasinungalingan nyo, kulang pa? Oh. Not only Meralco, sa iba ng company or whatever, tingnan ito, okay, tingnan ito ng mga mababatas, lahat mahal, food, exactly, Lani. Yeah. Ang Kongreso, okay, Senado, at yun nga, sa House of Representatives, gumagawa sila dapat ng mga mabubuting batas para sa inyo pangkalahatan. Pero nung pinagkakabalan ng mga putang ina, gumastos ng milyon-milyon, maybe billions pa, later, mga bayad sa kanila, para pabagsakin ang Sara Duterte. Para i-impeach. Di ba? Kasi gusto nila, ma-impeach si Inday Sara ang naging perpetually disqualified. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, isa yan sa aking expose sa inyo noong 2023. Na ibabagsakin si Pastor, si Pangulong Duterte, vloggers, and Sara Duterte, and the rest na mga mag-oppose sa pagnanakaw ng Bangag administration. Kaya nga, di ba? Inuubos ang panahon ng mga putang inang kongresista, mga maletagang, Senado at mga gabinete para sirain ang Sara Duterte. Tandaan ninyo, si Sara, okay, worst case scenario, at hindi papayagan ng Diyos yan, mawala na siya sa politika, baka magpasalamat pa yan eh. Alam nyo? Inday is young. Maliit pa yung mga anak niya. Alam mo, stressful ang pagtatrabaho sa gobyerno. Baka nga magpasalamat pa yan later on. Oh my God, at least nakahinga ako. Enjoy ko na lang yung buhay ko. Kasi ngayon, pag taong gobyerno ka, ini-scrutinize ka, di ba? Hindi ka makapasyal kung anong gusto mo. Oh, tulad ako, nagagawa ko yung gusto ko. Kasi hindi naman ako taong gobyerno. I can travel wherever. Di ba? Nang walang magsasabi na, oy, ganito, ganyan, ganun-ganon. Nagnakaw ka sa bayan. Wala. Pero sabi ko, si Inday, tatanggalin nila, baka magpasalamat pa yan later. Sabi nga ni PRRD, di ba? Na Inday, parang ganun yung konteksto. Huwag kang magpresidente kasi mahirap ang trabaho ng presidente. Right? Pero gusto nilang tanggalin kasi nga malakas. Kahit saan pumunta si Sara Duterte, talagang ang mga tao, talagang hindi magkamayaw, talagang grabe. Demo si Bangag, kailangan pa mag-recruit dito sa LA, magpalamon pa mga putang ina. Alam mo ba lahat ng event ni Bangag? Ngayon, doon sa Canada, nagre-recruit na naman sila kung sinong a-attend. Ang tunay na leader na minamahal ng taong bayan, hindi mo kailangan mag-recruit. Ako nga hindi ako politiko. Pag pumupunta ako ng Europa o ng tao, yung mga tao nagme-message sa akin, ma'am, nandito ka pa. Ma'am, ganyan-ganyan ka pa. Magkita naman tayo, ganyan-ganyan. Magagawa po kami ng event. Hindi ko kailangan magpa-cute doon na, oy, pwede ba darating ako, mag-grand entrance ako, mag-party naman tayo. Kasi, kailangan maramdaman ng tao yung real heart mo. Kung totoo kang tao, totoo yung pinaglalaban mo, totoo para ka sa bayan. At yan ang naramdaman ng taong bayan kay Sara. Kaya kahit saan pumunta si Sara, mangihi doon sa, parang akala ko, saan pupunta si Inday? Mababa sa doon sa may bukid-bukid ba? Doon sa, basta yung mga nakarang araw. Lahat, tapos bumababa si Inday kahit saan. Minamahal siya ng tao. Alam mo kasi, yun yung nararamdaman, yun yung nakikita ng taong bayan. At nakita ko yun, na-witness siya ng mata ko. Di mo si Bangan? Pupunta dito, nung pumunta yan dito sa California, sa San Francisco, yung nagtubig-tubig, nagtuwad-tuwad, di ba? Sabi ni Dean, nung ano niya, then pumunta dito sa LA, nagpa-cater sila. Okay? Nagpa-cater sila, nagpakain sila. Alam mo si Inday Sara, ang mga tao ang nagambag-ambag kami. Di ba? Nagambag-ambag yung mga tao, nagdala. Shout out sa mga taga-Europa, lahat yan, Switzerland, Paris, UK, Austria, Belgium, Germany, Netherlands, di ba?
may mga ngilan-ngilan. Croatia, tumatawid sila, dala sila ng pagkain. Yun yung pagmamahal nila. Ganon kapag mahal mo ang isang leader dahil hindi sa pangalan niya, kung hindi dahil sa ginagawa niya. Kaya gusto nilang i-impeach si Sara Duterte. Kaya gusto nilang tanggalin si Marcoleta at ikulong. Diba? Kaya gusto nila lahat ng kaalyado natin sa Senado tanggalin para wala ng investigasyon, totally ma-impeach na si Inday Sara at maipilit nila yung gusto nila na numbers ayon sa kanilang mga guni-guni. Diba? Binaypass na nila, binaboy na nila ang Constitution, mga kababayan. Yes, pawalan talagang election. At saka sabi ko nga, kung hindi nyo tatanggalin ang mga adik, magiging forever sila. Hawak nila ang COMELEC. Tandaan ninyo, nagnakaw sila ng boto, sila ay nandaya ng 2022 election. Yan ang expose ni Glenn Chong na hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan dyan dahil meron siyang ebidensya na pwedeng magamit kung siya imbestigan. Ayaw yan. The same thing kay Cathy Binag. Na sinabi ni Cathy Binag na inalok siya ni Lisa ng pulboron. Si Bangag, si Baglag Dameo, pero si Cathy, buhay na buhay, ang alindog. Nandyan kahapon namigay ng ice cream. Diba? Ayaw siyang kasuhan kasi, totoo, maglalatagan ng ebidensya yan eh. Diba? Sa korte, bakit hindi nila kinakasuhan? Bakit hindi kinakasuhan si Maharlika nung inilabas ko yung pulburon video na yan? Kasi, meron akong tangible evidence, diba? Merong certification, merong authentication. Right? Yeah. So ngayon, mga kababayan, ayan ngayon yan ang problema nyo. Well, sabi ko nga, hopefully, malapit na, umasa na lang tayo. Sabi nga nila, habang buhay may pag-asa. So wag tayong sumuko dahil talagang may pag-asa. Dahil wala namang forever sa mundong ito eh. Walang forever kahit sa pag-ibig meron. I may say. Di ba? Excuse me. Sa pag-ibig may forever. Hindi totoong walang forever. Yung mga iba mga bitter lang yan. Sasabi na, walang forever. Nope. May forever sa pag-ibig. Pero walang forever sa mga magnanakaw na yan. Kasi pwede natin silang jitayin later on. Right? So yan yun, mga babayan. Aba, dito pala yung pinadala ni Bangag dito eh. Zoro, wala ka ba dyan? Pakigurgur nga. Mia Pochi, how are you? Okay? Meron sa Cagayan de Oro, pinagbawalan ni Kung Suan na wag nang bumisita. Saan? Wag bumisita saan, mga palangga? Lahat na kinakancel na tayo eh. Diba? Yung mayor doon sa North, nung in-invite si Inday Sara, ano nangyari? Kinancel yung kanyang pondo sa kanilang project, sa kanilang distrito. Basta adik, basta bangag, wala silang pakialam. Kaya nilang gumurgur ng tao. Kaya nila tayong gurgurin. But, it's up to you, sabi ko nga, kung paano ninyo labanan itong mga walang hiyang ito. Nasa inyo yan. Anyway, magpapahinga lang ako. I'll see you again later. Meron tayong issue na, na kailangan pa basahin at kailangan natin pag-usapan mamaya. I'll be back. Sana lumaban na kayo para sa inyong buhay. Lumaban kayo para sa inyong future. Lumaban kayo para sa inyong mga anak. Dahil kung hindi, forever kayong ganyan. It's not my life.